Alam po natin na napakahalaga ng yung pagpapasalamat sa Lord, 'di ba? Kaya nga po sinabi ni Apostle Paul na we should give thanks in all circumstances because this is God's will for us in Christ Jesus. So napakahalaga na yung tayo magkaroon ng attitude of gratitude. Ngayon, kung titingnan po natin yung aklat ng mga awit, ito po yung nag-uumapaw actually sa pagpupuri, pagpapasalamat, at nag-iimbita po sa atin na alalahanin natin ang kabutihan at katapatan ng ating Diyos. So sa ating pong pag-aaral ngayong gabi, ating i-explore at alamin kung paano natin mababago at mapagyayaman ang katotohanan ng mga pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Pag-aaralan po natin ang mga challenging and uplifting words sa awit 103 verses 1 to 5 kung saan inuutusan po ni Haring David ang kanyang mismong kaluluwa na purihin ang Diyos. So ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay ang tawag sa buong kaluluwang pagpupuri sa Diyos. Basahin po natin ang nakasulat sa awit 103 verse 1, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. So dito, inuutusan ni Haring David mismong ang kanyang kaluluwa na magpuri sa Panginoon. Ano po? At napakahalaga no na ito po ay ating maipamuhay din. So, tingnan po natin yung ating point number 1, ang tawag sa buong kaluluwang pagpupuri. So sa verse po na ito, inuutusan nga po ni David ang kanyang kaluluwa at buong pagkatao na papurihan ang Diyos. Binigyang diin niya ang kabuuan ng pagsamba sa isip, sa puso, kaluluwa, at sa spirito. Ito po yung tawag na kailangang mag-engage ang bawat bahagi ng ating pagkatao sa pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos. Doon naman po sa awit 103 verse 2, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa. So inulit niya, no? At huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Sa verse naman pong ito, muling tinawagan ng pansin ni David ang kanyang kaluluwa na papurihan ng Diyos. At huwag nitong kalilimutan ang lahat ng benepisyo na ibinibigay ng Diyos sa kanya. Ang kaluluwa po ay kumakatawan sa ating pagkatao na engage sa pagpupuri, pagsamba at pagpapasalamat sa Diyos. Ine-emphasize po ni David ang kahalagahan ng buong pusong pagsamba at pagpapasalamat sa Diyos. Ang pagsusumamo ni David na ang lahat ng nasa aking magsipagpuri sa Diyos ay nagpapahayag po ng kanyang hangarin na ibigin ng Diyos ng buo niyang pagkatao. Actually, inulit po ni Jesus ang kahalagahan ng buong pusong pagsamba doon po sa aklat ng Marcos chapter 12 verse 30, kung saan sinabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito po'y sumasalamin sa buo at genuine commitment natin sa Diyos, sa kanyang kaharian, at sa kanyang mga layunin. Nabanggit nga po ni A.W. Tozer, true worship is when we offer ourselves completely to God, holding nothing back, withholding no part of our being from Him. Sa madaling salita, dapat kung tayo po'y nagwo-worship sa Panginoon, itodo na natin ang lahat, ibigay na po natin sa Kanyang lahat. Huwag na tayo magtangkapang ipagkait ang ilang bagay sa ating Panginoon. Now, ang point number 2 po, alalahanin ang mga benepisyo ng Diyos dahil napakarami po niyan eh. And sometimes, dahil na rin siguro sa business natin sa buhay, marami tayong masyadong ginagawa, we tend to forget yung mga benefits na pinagkakaloob ng Lord sa atin na hindi po nararapat. Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, yung sinabi ni Apostle Paul that we should give thanks in all circumstances. Now, sa awit 103, verses 3 to 5, nakasulat po, ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Sa verse 5, sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Sa mga verses naman pong ito, inaalaala ni David ang mga specific benefits ng Diyos sa kanyang buhay. Ano-ano yon? Ang pagpapatawad sa kanyang mga kasalanan, ang pagpapagaling sa anumang sakit na dumapo sa kanya, ang pagliligtas sa kanya sa bingit ng kamatayan, ang pagkakalob sa kanya ng kasiyahan at kalakasan habang buhay. So hina-highlight din po sa mga verses na ito yung compassion at yung katapatan ng ating Diyos sa kanyang mga anak. Pagpapatunay ng kanyang kagustuhang i-restore at i-renew ang lahat ng sa kanya ay nagtitiwala.
Ang reflection po na ito ay mag-uudyok sa atin na patuloy na magpasalamat at magpuri sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, basahin naman po natin na nakasulat sa aklat po ng Efeso, chapter 1, verse 7. Nakasulat po, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Dito ine-emphasize po ang masaganang kabutihan at biyaya ng Diyos para sa lahat ng umiibig sa Kanya. Sa pamamagitan po ng sacrifice ni Jesus, inaalok ng Diyos ang kanyang pagpapatawad at pagtubos bilang pagpapatunay na ang kanyang pag-ibig at habag sa tao ay walang hangganan. Basahin po natin yung sinabi ni Charles R. Swindoll. Gratitude is the attitude that sets the altitude for living. When we count our blessings, our hearts overflow with praise. So wag nating kakalimutan po that we should always count our blessings. Nang sa ganun po makita natin talaga yung ginagawang kabutihan ng Diyos para sa atin. Sometimes we also tend na ang ating binibilang ay yung mga challenges, yung mga problema, mga difficulties sa ating buhay na hindi naman po dapat. Dapat matuto po tayong talagang i-count yung blessings natin at syempre magbigay tayo ng pinakamataas na papuri sa ating Panginoon. Now let's go to point number 3. Ugaliin ang tuloy-tuloy na pagpupuri. Yung pagkakaroon natin ng continuous praise. Ano po? Atin pong basahin yung nakasulat naman sa aklat po ng awit, chapter 34, verses 1 to 3. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. By the way, si David din po ang sumulat nito. Pagpupuri ko sa kanya ay hindi ko papatigilin. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. So ang tawag po para sa walang patid na pagpupuri ay nagbibigay diin sa transformative power of praise. Kapag patuloy at hindi nagbabago po yung pagpupuri natin sa Diyos, ang puso po natin ay nai-align sa kanyang mga purposes at ang kanyang presence ay nagiging evident po sa ating buhay. Now, basahin naman natin yung sinabi nitong si Dean Fortier. Let praise be a habit. Let gratitude be a lifestyle. May our lives resound with the perpetual praise of our God. Sa anumang pagkakataon, dapat po tayo magpasalamat sa Panginoon dahil napakabuti po ng Diyos sa atin. Araw-araw po, dapat atin pong nare-realize at na-acknowledge yung kanya pong ginagawang kabutihan at mga pagpapalang ipinagkakaloob sa atin. Huwag tayong titigil sapagkat hindi po siya tumitigil sa pagpapakita po ng kanyang pagmamahal sa atin. At nawa po simula ngayon, pagsikapan nating mabuti na tularan yung mga halimbawang ito ni David, ang tuloy-tuloy at buong puso at buong kaluluwang pagpupuri sa Diyos at hindi nililimot ang masaganang pagpapala ng Diyos. Mag-reflect po tayo sa mga specific ways na pinagpala po tayo ng Diyos at hayaan nating mag-umapaw ang ating puso sa kagalakan at pagpapasalamat. I pray na i-commit natin ang ating buhay sa lifestyle of continuous praise and inviting others to join in our praise, in our worship, thereby glorifying God in our lives. Tayo po'y mag-pray. Ama naming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong kabutihan at katapatan sa amin. Patuloy niyo po kaming turuan na purihin kayo ng aming buong pagkatao, buong puso, buong kaluluwa, buong isip, buong lakas. At hindi namin makalimutan ang masaganang mga pagpapala na ipinagkakaloob niyo sa amin. Papupurihan, sasambahin, at pararangalan at duluwalhatiin ka po namin sa aming mga buhay magpakailanman. Sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen and amen. Glory to God.